To God be the glory. Sa lahat po ng ating mga ka-GMB, good morning, beautiful. At welcome po muli sa ating GMB FB Live ngayong araw ng Martes. Sa lahat ng ating mga live viewers, maraming salamat. Sa lahat po ng ating mga kamanggagawa, mga kaibigan, kapamilya, kabarkada, lagi po nating tatandaan, level up. Do not be content of just being blessed. Always be a channel of God's blessing. Ang salita ng Diyos ay napakamakapangyarihan, buhay at mabisa. At ito po ay nagdadala ng pagpapala upang tayong lahat ay gamitin ang daluyan ng pagpapala. So kung nais po natin maging kabahagi sa pagpapala ng Diyos, please like, follow, and share itong programang ito. So again, welcome sa ating GMB FB Live ng Super Rich God, the Voice of God ng ating Bishop Tony Mariohay at Bishop Carding Show. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa isang serye na kung saan ay napakahalaga at napaka-importante. Tinatalakay po natin yung 7 pillars of a successful marriage. Take note. The devil came to kill, to steal, and to destroy. Naparito ang diablo para magnakaw, manira, at magwasak. Ang kanyang modus operandi ay wasakin ang ating bansa, wasakin ang bawat simbahan, wasakin ang bawat pamilya. Pero alam po ba ninyong lahat, ang pinaka-taktika ng diablo para mawasak niya ang isang bansa, para mawasak niya ang isang simbahan, para mawasak niya ang isang pamilya, ay ang wawasakin lamang niya ay ang mag-asawa. Kapag winasak niya ang relasyong mag-asawa, automatically magbubunga ito ng wasak na pamilya. Magbubunga ito ng wasak na simbahan. At magbubunga ito ng wasak na bansa. Kaya tinatalakay po natin on how to build a successful marriage. Because we believe that a strong, happy marriage will lead to a strong, happy family. Ang isang matatag na pamilya o matatag na relasyong mag-asawa ay nagbubunga ng isang matatag at masayang pamilya. At ang isang matatag at masayang pamilya ay magbubunga ng isang matatag at masayang simbahan. At ang isang matatag at masayang simbahan ay magbubunga ng isang masaya at matatag na lipunan. Kaya't napakahalaga sa lahat ng mga may asawa, sa lahat ng mga matatagal ng mag-asawa, sa mga pagod at hirap at sawanat parang susuko na sa pag-aasawa, and even sa mga bago at nagpaplanong mag-asawa, ang mensaheng ito ay para sa ating lahat. Kung nais po natin magkaroon ng matatag, masayang pamilya, matatag at masayang simbahan, matatag at masayang komunidad, matatag at masayang bansa, patatagin po natin ang relasyon ng bawat mag-aasawa. Tama? O may tama? So tayo ngayon ay nasa pillar number 4. Take note that marriage is not a contract. It is a covenant. Ang relasyong mag-asawa ay hindi ginawa ng tao, hindi mula sa tao, hindi galing sa tao. Ang relasyong mag-asawa ay ginawa ng Diyos, mula sa Diyos, itinatag ng Diyos. Kaya't napahalaga kung nais nating maging matatag at matibay ang relasyong mag-asawa, lumapit lamang tayo sa Diyos. Ang may akda, the very author and finisher of every marriage relationship. Review. Pillar number 1 is the pillar of partnership in marriage. It means marriage is not a solo journey. It is a sacred partnership journey. Ang unang haligi ay yung pillar of partnership, pagiging isa.
Hindi ito solo-solo. Dapat sama-sama. Pillar number two is the pillar of purity. The purity in marriage is not an old school. But purity in marriage is God's divine ordained school. Sa mundo, pwedeng ito'y laos na, hindi na uso yung kabanalan. Pero sa mata ng Diyos, ito yung design ng pagsasama ng mag-asawa. At yan ang ikalawang haligi ng successful marriage. Number three, the pillar of prayer. We believe that a praying couple is a powerful couple. Kaya't napakahalaga sa mag-asawang laging nananalangin. So ngayon talakayin po natin yung fourth pillar of a successful marriage, the pillar of patience. Yung pagtitiis, yung pagtsatsaga, yung pagiging matatag ng isang mag-asawa. Tandaan po natin that marriage is not a sprint but a marathon. Ang relasyong mag-asawa, hindi ito yung 100-meter dash, 200-meter dash, 500-meter dash. Hindi ko ganon. When it comes to the pillar of patience, marriage is not a sprint. It is a marathon that requires patience, requires growth, and requires grace. Kaya sa lahat ng mga mag-aasawa ngayon, kamusta na po ang patience in your marriage? Kamusta na po yung pagtakbo ninyo bilang mag-asawa? At kapag pinag-uusapan natin ang patience, tatlong bagay po ang dapat nating tandaan para mai-apply natin itong pillar of patience. Number one, patience in times of problems. Number two, patience in our personalities. And number three, patience when it comes to promises. The three P's of the pillar of patience: problem, personalities, and promises. Simulan po natin ang talakayan. At bago tayo magpasimula, reminder, note takers are world changers. Isulat po natin, i-journal po natin ang lahat ng ating mapapakinggan, matututunan, lalo na yung ipapahayag sa atin ng Diyos, sapagkat ang mensaheng ito'y para sa iyo. So point number one in the pillar of patience, number one, is the patience in problems. Anong sabi ng Ecclesiastes 7:8? Patience is better than pride. Higit na mas mainam ang pagiging matyaga, matiisin, mapagpasensya kaysa sa kapalaluan. Ang tawag natin sa patience na yan ay steadfast patience. In marriage, situations will arise. Conflicts will arise. Financial struggles, difficulties will arise. Unfulfilled dreams will arise. Normal at natural lamang sa isang mag-asawa na talagang magkakaroon ng maraming trials, testing, tribulation, and even temptation. At ito'y gagamitin ng Diyos upang patatagin at patibayin yung haligi ng ating patience in marriage. Kamusta na ang inyong pagsasama? Kayo ba'y nagbabangayan? Hindi nagkakaunawaan? May mga bagay na pinag-aawayan? Normal lang po yan. And sometimes, blessing in disguise. Ginagamit talaga ng Diyos yan, pinapahintulutan talaga ng Diyos yan para patatagin yung ika-apat na haligi ng inyong pagsasama. The pillar of patience. At pag sinabi nating patience, it is not just the ability to wait. Patience is not just the ability to wait. It is the ability to keep good behavior while waiting. Kaya pag sinabi nating pasensyoso, mataga, matiisin, hindi lang ito yung pagtitiis per se. Hindi lang ito yung pagiging mapaghintay. Hindi lang ito yung magiging papag-unawa. It is the ability of keeping the good attitude while waiting.
Na habang tayo dumadaan sa mga complex, financial struggles, difficulties, nandun po yung good attitude ng bawat mag-asawa. Hindi nagpupunuan. Hindi nagsasabong, hindi nag-aaway, lumulukod sa panalangin. Take note. Patience in marriage means patatagan, patibayan, hindi pabilisan. Tama o may tama? Number 2, ay yung tinatawag nating patience in our personalities. Ang bawat mag-asawa may kanya-kanyang personalities yan. Kaya kapag nagsama ang isang lalaki at isang babae, in the bondage of marriage, dalawang personality ang nagsasama. At napakahalaga yung pillar of patience. Anong sabi po ng Ephesians 4:2? Be patient, bearing with one another in love. Ang liwanag ng sinabi ni Pablo. Tayo'y maging pasensyoso at magtiisan at magtiyagaan bunga ng ating pagmamahal. Ito yung tinatawag nating sacrificial patience. Na kung talagang mahal mo yung asawa, handa ka talagang magsakripisyo. Patience means forgiving even when it hurts. Sa lahat ng mga misis at mister, tapos lang yung honeymoon period, nararamdaman nyo na ba't nararanasan at naririnig na ba ninyo yung sakit at hirap ng buhay mag-asawa? Nararamdaman nyo na ba't nararanasan at narinig yung sakit na dinadaanan ng mga mag-aasawa? Pag sinabi po nating patient, it's forgiving even when it hurts. Listening instead of interrupting. Understanding instead of resentment. Ito yung tinatawag nating patience in personality. Ito yung tinatawag nating sacrificial patience. Dahil mahal mo ang iyong asawa, handa mo siyang patawarin kahit ikaw ay paulit-ulit na nasasaktan. Dahil mahal mo ang iyong asawa, matututo kang makinig at hindi mo siya i-interrupt kapag siya'y nagpapaliwanag, bagkus uunawain. Hindi ka maghihiganti, bagkus siya'y iluluhod mo sa panalangin. Kung paano tayong lahat minahal ng Diyos, nung tinatawag nating steadfast kind of love, a long-suffering kind of love. Kahit araw-araw tayo nagkakamali, nagkakasala, pasaway, nasasaktan si Lord, yung pagmamahal niya sa atin ay punong-puno ng patience. So couples must practice sacrificial patience if we want to sustain a strong, godly, successful marriage. So sa lahat ng mga mag-aasawa, kung nais niyong masustain isang matatag, matibay, masaya at buo at matagumpay na pagsasama ninyo bilang mag-asawa, you need to practice sacrificial patience. Take note, there is no success without sacrifice in marriage. Hindi kayo magtatagumpay bilang mag-asawa kung hindi kayo handang magsakripisyo sa isa't isa. Amen? Number 3, the last and final, patience in promises. So hindi lang tayo patient sa mga problems. Hindi lang tayo patient sa ating personality. Kasi hindi pa tapos si Lord. Patience in promises. Anong sabi ng Habakkuk 2:3? Though it may tarry, talagang tatagal, wait for it, because it will surely come. Ang Biblia mismo nagsasabi sa mga pangako ng Diyos, minsan tumatagal. Nagkakaroon ng divine delay. Pero nung sabi ng Bible, wait for it, because it will surely come. Darating yan. Ito yung tinatawag nating, meron tayong steadfast patience, sacrificial patience. Ito yung tinatawag nating strengthened patience. A love with trust. Tandaan po natin ito. Marriage
is built on promises. Nabuo ang relasyong mag-aasawa sa pundasyon ng mga pangako. Kaya nga nagkaroon ng ikasal tayo, meron tayong vows of marriage. All marriages are built on promises. All marriages are built on vows before God. To love, to honor, and to cherish each other. Lahat yun pangako. At real talk lang. Minsan yung mga pangakong to love, to honor, to cherish, may mga time talaga na nadidilian. May mga pangako tayong inaasahan sa ating asawa na parang ang tagal. And that is part of the pillar of patience when it comes to promises. Challenges may arise. Delays may arise. And that is the test of our patience and commitment. Napangakuan kang bibigyan ka ng magandang kinabukasan, house and lot, sasakyan, lahat ng bagay, lahat yan ay totoo, subalit may mga tamang panahon, tamang oras at pagkakataon yan. Kaya kung mahal mo yung asawa at mahal mo magiging pamilya mo, kailangan mo ang patience when it comes to promises. Kung paanong naging tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako sa atin, it is a must for every couples, for every marriages, to remain faithful to each other with endurance and with love. Integrity in times of adversity. Na kahit anong dilubyo, anong pagsubok, anong bagyo, anong baha, anumang problema dadaan nyo, kapit kamay, na mananalig at magtitiwala tayo ng ating asawa'y regalong nang galing sa Diyos, sa binigay sa atin ng Diyos, hindi para masira ang ating buhay, kundi para mabuo at gumanda ang ating buhay. Kailangan kang manalig at magtiwala. Nang sabihin mo sa altar ang isang pangakong, till death do us part, patunayan mo yan. That is the very foundation of your marriage. Built on a promise, built on a vow na sinabi natin sa harap ng Diyos, sa harap ng ating pastor, sa harap ng ating pamilya, mga kaibigan, palpal, till death do us part. And that is integrity in times of every adversity. Na kahit anong daanan ninyong adversity o problema, mananatili kayong tapat sa isa't isa. So in closing, tandaan po natin sa lahat ng mga mag-asawa, love is not about how many days, how many months, how many years you have been together. Hindi ito patagalan ng araw, ng buwan at ng taon. But love is about how much we love each other every single day. Hindi paramihan ng araw, ng linggo, buwan o taon. Ang binibilang dito, araw-araw ba ninyong naranasan ang pagmamahalan sa isa't isa at ang pag-ibig ng Diyos? So in closing, take note, marriage in patience or patience in marriage is not about finding the right person, but about being the right person with patience and love. So sa lahat ng mga mag-aasawa, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, if you want to build a strong, successful, happy marriage, to lead to a strong, happy family, and will lead to a strong, happy church, and will lead to a strong, happy community and nation, simple lang. You need the pillar of patience in marriage. And patience in marriage is not finding the right person.
Huwag kang maghanap ng taong tama para sa'yo. Stop looking for the right person. Wala kang makikita. Mauubos mo na yung 7 bilyong taong populasyon sa buong mundo. Wala kang makikitang right person para sa'yo. Kasi unique ka. At unique ang bawat isa. Stop looking and finding for that right person. Ang challenge sa'yo, be the right person with patience and love. Ikaw yung maging tamang tao para sa kanya. Again, ang challenge natin is stop looking, finding the right person, but be the right person with patience and with love. Tama? O, may tama. So sa lahat ng mga mag-aasawa, kamusta na yung pillar of patience? When it comes to your problems, pasensyado ba tayo? When it comes to our personality, pasensyado ba tayo? And when it comes to promises, pasensyado ba tayo? Kung wala kayong patient, sasabog kayo. Kung wala kayong patient, tatawa ang demonyo sa inyo. At kung wala kayong patience, mawawasak ang pamilya ninyo. Kaya kung nais nating maging matatag, sabi ng Bible, the devil came to kill, to steal, and to destroy, but Jesus came to give us life. Kung gusto nyo ng pillar of patience, maging matatag, matibay, pasensya, ang sekreto, lumapit tayo kay Kristo. By our own, hindi natin kaya. But with God, kaya natin. Sabihin mo lang, Panginoong Hesus, patawad. Maraming pagkakataon, meron akong lack of patience. Hindi ako mapagpasensya sa mga problemang pinagdadaanan. Hindi ako mapagpasensya sa personality ng aking partner. At hindi rin ako mapagpasensya sa mga pangakong ipinangako sa akin. Patawad. Maghari ka sa aking puso. At kung paano kay punong-puno ng patience na mahalin kami, patawarin kami, unawain kami, tulungan kami. Tulungan mo kami, Panginoon, to be patient with our spouses. Simula sa araw na ito, baguhin mo ko. At hayaan mo yung patience of marriage ay maranasan ko kapag dumadaan kami ng mga problema. Kapag meron kami mga personality difficulties at sa mga pangako. Salamat po, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Kapatid, kaibigan, kung ikaw ay pinagpala ko ng gawaing ito, congratulations. At kung ikaw ay tumugon sa panalangin, congratulations ulit. If anyone be in Christ, he is a new creation. Your old has gone, the new has come. Kung nais mong patuloy kang makapakinig ng salita ng Diyos, kung nais mong patuloy kang maipanalangin, ito po ang misyon ng aming simbahan. Sa bawat pamilya, magkaroon ng kapilya. Sa bawat tahanan, magkaroon ng sambahan. Turning our homes into a prayer house or house church. Sa Lumang Tipan, bawat bahay, bawat tahanan, ginagamit sa gawain ng Diyos. Ba't hindi mo buksan ang iyong tahanan, ang iyong pamilya, ang iyong opisina, ang iyong lugar, para maging gawain ng Diyos sa pagpapanalanginan at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pwede tayong online, on-site, 30 minutes a week. Kung nais mo, interesado ka kapatid, sa ating comment section, isulat mo lang, complete name, address, contact number. And by God's grace, kami po'y tutugon para simulan po natin na ang tahanan nyo'y maging sambahan, ang pamilya nyo maging kapilya, at maging deklarasyon nyo that as for me and my house, we will serve the Lord.